Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanglibutan, buong kagalakan po ang pagbati sa atin ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ang sa ating lahat ay paramihin. Amen. Nagagalak tayong lahat mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na damhin ang kagalakan at kapayapaan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sapagkat ating nalalaman na ang ating paglalakbay ay naaayon sa kanyang banal na kalooban. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Alalahanin natin ang mga bagay na nasulat. Sinasabi po nito mga kapatid at mga kaibigan, tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tandaan mo ang sakdal na tao, masdan mo ang matuwid. Nagagalak mga kapatid at mga kaibigan sapagkat sa sandaling ating masdan ang matuwid na tao, ang sakdal na tao, kung ano ang kanyang larawan, magkakagayon din ang ating larawan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat sino ba ang sakdal at matuwid na tao na ating mamasdan dito mga kapatid? Kaya nga sa Hebrews 12 sinasabi diyan na masdan mo si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya Amen. nahayag sa atin ang wangis, ang kapangyarihan, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo na sa sandaling ating mamasdan, ating makita, ating maunawaan. Ito po ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon na kung ano ang larawan ng ating minasdan ay magkakagayon din ng kanyang maluwalhati at banal na iglesia. Amen po. Yan ang nilalaman ng kasulatan mga kapatid at mga kaibigan na patuloy nating ikinagagalak kung kaya't tayo maawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon na nagsasabing, You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid, You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. we praise you God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong mga galak na itaas ang dakilang pangalan ng ating banal na hari. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon.
Patuloy nating ihayag ang pangalan ng maluwalhating bayan ng ating Panginoon Diyos sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng sayon ng ating Panginoon. patuloy nating idalangin ang lahat ng mga bagay sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos Ama na ang luglugan ay nasa kalangitan na patuloy na nagmamasid sa kanyang mga banal na nangasa lupa, patuloy namin itinataas ang dakilang pagpupuri, pagduwalhati at pagtakila sa iyong kabanal-banalang luglugan. Salamat Panginoon sapagkat narito ang iyong bayan na may buong kapayapaan na patuloy na minamasdan ang iyong ginawa sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak sa makatwid bagay ang aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat ibinigay mo sa amin ang dakilang pangako na ang aming mamasdan ay ang kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo nang siya'y buhayin ng maguli. Ito ang dakilang bagay na aming sinasampalatayanan, kaya tinanggap namin ang dakilang pangako, ang kaluwalhatian, kagaya ng iyong bugtong na anak, na sa muli niyang pagparito, tunay nga Panginoon, na ang kaligtasan ay inihanda mo na sa iyong banal na bayan. Kung gayon kami Panginoon, ay patuloy namin itinataas ang aming dalisay na dalangin sa iyong banal na luklukan, na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, tawagin mo na ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nanganap sa buong sanlibutan. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay patuloy namin itinitiwala sa iyong banal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang pagbati po ang aming ipinaabot sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, nationwide, worldwide. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Book of Acts chapter 28 verse 31, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Sang-ayon po ba tayo doon? Yung layunin niya, ipapangaral yung patwiran niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, iniimbitahan tayong lahat. Wala po siyang itinatangi, any religion na yung iniimbitahan, pakinggan natin at suriin natin, bulay-bulayin natin sa ating puso't isipan at kung maunawaan na natin, ilagay na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katulparan ng hula ng mga banal na propeta. Dinuhay siyang maguli in the 10th day. Amen po ba? Amen. So may katwiran tayo ng ating tagapagligtas na inaalala at ginugunita tuwing tayo ay nagkakasama-sama. Maliwanag po ba? Nagkakasama-sama tayo na meron tayong pinaniniwalaan sa pagsasama-sama natin. Mga saksi tayo nagpapatotoo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas. Amen po ba?
Yan po yung nakapaloob sa layunin niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Wala po siyang itinatangi. Mayaman at mahirap, iniimbitahan niya. Masama at mabuti, iniimbitahan niya na sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Maliwanag po ba sa atin, naunawaan natin, na kaya tayo iniimbitahan, na alipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan? Galatians chapter 4 verse 3 and 4. So Romans chapter 11 verse 32. Ikinulong tayo sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan upang ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay mahabag sa atin bawat isa. Maliwanag po ba? Amen. So kaya tayo iniimbitahan lahat na alipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan, na alipin tayo ng pagsuway. Buhat sa pasimula po. Amen po ba? Pag-aralan natin mabuti kung paano nadaya ni Satanas si Eva. At si Eva ang ina ng lahat ng laman na nagsaling-saling lahi. Amen po ba? Amen. Kaya sinubo niya yung buktong na anak upang magantinsante ng kapayapaan at kapanatagan. Paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta upang tayo ay makatyak sa paniniwala natin na meron tayong katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin sa second coming of Jesus. Maliwanag po ba? Amen. Nakapanood po sa layunin niya, no? So, babasahin ko sa inyo yung aklat ng Isaias na sinabi ng Panginoon Diyos yung katuparan na tinutupad natin ngayon. Book of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Ito po yung sinabi ng Panginoon Diyos na nangyari na paniniwalaan natin ngayon. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maangatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isinagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. So maliwanag po sa atin, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian. Tignan nyo, ang mga kaharian dito, yung tutupad ng hula ng mga propeta. Amen po ba? Hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isinagawa ito na sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Maliwanag po na ang Panginoon Diyos ang nagsagawa ng buong sikap sa kanyang kaharian na hindi magwawakas. So ano ang pangalan ng kaharian? Kay Propeta Isaias din sinabi ng Panginoon Diyos ito. May pangalan po yung kaharian, yung mga iglesia na umaalala ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. May pangalan po ito. Yung kaharian na itinayo, na nagtitipon tuwing araw ng Sabat. Maliwanag po ba? Amen. So ano po pangalan ng kaharian na inirecord na sa langit? Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Sayon at sa itaas ng kanyang mga kapulungan ng isang ulap at usok at araw at ng liwanag na nagniningas na apoy sa gabi, sapagkat sa itaas ang lahat ng kaluwalhatian ay magkakaroon ng isang bubo, isang tubong na kayo. Ano po pangalan ng kaharian? Na kaya panatag yung mga iniimbitahan naghihintay na sa muling pagpalito ng ating tagapagligtas. Hindi po ba ang sinabi dito ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias lilikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon? Hindi po literal itong bundok ng Sayon, mga mananampalataya po itong iniimbitahan na paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen.
So pupunta tayo rito ngayon kay Apostol Pedro. Nandito tayo kay Propeta Isaias, pupunta tayo kay Apostol Pedro ngayon. Yung sinabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya na tutupad ng patotoo. Nakuha po natin, naunawaan natin. Amen. Ano po sabi ni Apostol Pedro? Pagdating na dito sa 1 Peter chapter 17, 2 Peter chapter 1 verse 17, sapagkat siya tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalatian nang dumating sa Kanya ang isang tinig na mula sa marangal na kalwalatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong pinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Tignan nyo, madinig ng mga banal na apostol ay kasama ng Panginoong Jesucristo yung mga banal na apostol sa banal na bundok. Amen po ba? Amen. Amen. Nadinig ng mga apostol yung tinig doon sa langit, no? Na ang naririnig nilang tinig ang Panginoong Jesucristo, ang sinisintang anak ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Verse 19, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. So mapalad pala yung mga iniimbitahan na makikiisa sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Ang sabi ni Apostol Pedro, at kami, silang lahat ng mga apostol, ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. May hula silang sinusundan. Amen po ba? Na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Sundan natin yung reference. Yung tala sa umaga na sumilang na sa ating puso. Revelation chapter 2 verse 28 po. Ang tala sa umaga, yung ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung sumilang sa puso natin, nakatuwiran ng ating tagapagligtas na bawat nakikiisa sa paniniwalang espiritual may mga tatak ng patotoo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat na kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Na sa pagdiriwang natin ang araw ng Sabat na mga pinagtutubos tayo sa pasimulang aral ng sanlibutan, na ang pasimulang aral ng sanlibutan ang dumaya sa atin sa paniniwala sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila nung hula ni Propeta Isaias na natupad sa atin ngayon na sinusubaybayan natin yung hula ni Propeta Isaias na ang tagapagligtas ang katuparan ng hula ng mga banal ng propeta. So maliwanag po ba? Amen. Na mabuti ang inyong ginagawa kung ito yung inyong sinusundan na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang luwayway. Tayo pala yung ginawang ilawang dito na magliliwanag sa isang dakong madilim na magbubukang luwayway na, magliliwanag na. Amen po ba? Amen. Na ang tala sa umaga ay sumilang sa ating mga puso. Nakuha po natin yung tala sa umaga, ang Panginoong Jesucristo. Yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin na hula ng mga banal na propeta. Yan po yung katwiran ng patotoo na nananahan sa puso't isip natin. Lumalabas na sa labi natin, hayag na yung patotoo. Saksi na tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba? Hindi na mabalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo May mga relasyon tayo matibay at matatag. May hula ng mga banal na propeta. Yung ating pinaniwalaan na sinubaybayan na mabuti ang ating ginagawa sa pagpupulong natin na inaalala at ginugulitan natin yung hula ng mga banal na propeta. Sangayon po ba tayo ron, mga people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Amen. Meron tayong sinusubaybayang hula. Amen po ba? Amen. Na kung paparito yung tagapagligtas daratnan tayo mga tapat na katiwala. So tayo kahariang itinayo. Tayo itinala sa langit ang banal na bundok ng Zion.
So nakuha na natin yung hula ni Propeta Isaias na ito yung hula na mabuti ang inyong ginagawa, kung ito yung inyong sinusundan. Maliwanag po ba sa atin sa pagbubulay-bulay natin na sinusundan nating hula ay yung ating tagapagligtas? Amen. So maliwanag na nahayag po ito eh. 1,000 years ago na nakalilipas, hindi pa tayo tao nun. Maliwanag po ba sa atin yung hula na isinulat ni Apostol Pedro sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan? So may basihan tayong hula na sinusubaybayan, na sinaksihan naman at pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol ito sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. So maliwanag po ba, bawat individual sa atin may mga relasyon kung maingat natin itong tutuparin, maingat nating paniniwalaan yung hula ng mga banal na propeta. Pinaniwalaan natin yung nagsuko sa putong na anak. Amen po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan po, tatandaan natin, mababasa natin ito sa 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, 12, and 13. Pakisubaybayan niyo po kami. Ang nagtitipon at sumasampalataya, may pinaniniwalaang hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol. May patotoo po tayong pinaniniwalaan. Nagpapatotoo tayo sa buong mundo na pakikinabangan ito ng mga magiging kaisa natin sa pananampalataya na mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Pinapahayag po ito na walang bayad na pakikinabangan ito ng sino mang mga nakakarinig at makakapanood ng programa ng Banal na Bundok ng Sayon, na ang Bundok ng Sayon ang nagtayo po sa atin, yung ating tagapagligtas na tumawag sa atin at pinaniwalaan natin na siya Espiritu, walang laman, walang mga buto. Tinatakan niya tayo ng patotoo. Amen po ba? Mga Amen. saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. So naramdaman niyo yung mga naghihintay, may mga tatak ng patotoo. Maliwanag po ba sa atin na yung tinatawag at pinili niya, tinirang niya, ang itinayo niya na isang matibay at matatag na kaharian na inirecord niya sa langit ang pagtitipo natin na tinawag niya na Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Mga kalimunan po ng mananampalataya ang tinawag na Banal na Bundok ng Sayon. At sa Banal na Bundok ng Sayon po ipapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipan ninyo ang pakakak sa Sayon, magpatulog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Joel chapter 2 verse 1. Naunawaan po natin kung saan ipapakaral ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi kung saan ipinapakaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? May sinabi ang Panginoon Diyos kay Propeta Joel kung saan ihipan ang tinig ng pakakak. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Di po ba ito yung hudyat? Ito yung babala sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. At ito po, nakarelated yung tinutupad natin sa sulat ni Apostol Pablo at sa sulat ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 19 up to 20 to 21. Nakarelated na po ito sa hula ng mga banal na propeta na pinagsasalu-saluhan natin sa paniniwalang espiritual. Ito po yung pagkain espiritual na inihanda sa bawat isa na makikiisa sa paniniwala na mga saksi na binuhay na magmuli. In the third day, yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naramdaman po ba natin na binibigyan tayo ng katiyakan sa napapakinggan natin, na paniniwalaan natin na Espiritu yung ating tagapagligtas, kaya tayo naging witness niya, kaya tayo mga saksi niya, kaya tayo nagte-testimony na binuhay siya magmuli in the third day. Nangyari po yan. Pinatunayan po yan ng Panginoon Diyos. In Book of Acts chapter 17 verse 31, pinatunayan yan sa lahat ng mga bansa na buhayin niya magmuli yung kanyang buktong na anak upang makilala natin ang larawan ng pagka-Diyos niya. Amen po ba? Pinatunayan niya pa yan nung buhayin niya magmuli in the third day
Walang nakakita kailanman sa Diyos Ama, pero ipinakilala siya ng buktong na anak kung ano larawan niya. Kaya ang sinasamba natin, ang Diyos ay Espiritu, iisang Diyos na tunay. Amen po ba? Sapagkat ang Panginoon Diyos ay Espiritu. Kaya tayong lahat na tinawag at pinili na naghihintay, may hula po tayong sinusubaybayan na mabuti yung ating ginagawa. Ang sulat ni Apostol Pedro kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa magbumukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Naliwanag po ba Amen. na nagpatotoo na yung mga banal na apostol panatag sila dahil meron silang salita ng hula na sinubaybayan na ipinangaral nila sa atin na mga inheritance, na mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Nasabi rito yung mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Hindi po ba sinundan natin yung hula ni Propeta Isaiah sa kanya sinabi at natupad naman po ito at tinutupad natin ngayon yung hula. Amen po ba? Amen. Na tayo yung magliliwanag sa madilim ng sanlibutan na ito dahil sumilang na sa puso natin yung batuiran ng patutuo ng ating tagapagligtas. Pinili niya tayo bawat isa upang gawin niya tayong dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya tayo pinili, tayo na yung tagapagbantay niya at naghihintay na sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba? Amen. So may katiyakan na po tayo sa napakinggan natin na may hula tayong sinusubaybayan. Amen. So klaro po ba? Perfect. Amen. Sa mga tinawag, masdan natin si Jesus na siyang nagpasakdal at gumawa ng matuwid na paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the author of our faith. Tama po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang gumawa at nagpasakdal ng matuwid nating paniniwala. Siya yung ministro natin, siya yung guro natin na nag-alay ng buhay sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Di po ba ito yung ginagawa natin na panatag? Kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan. Amen po ba? Nasundan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na natuparan ng hula ay yung ating tagapagligtas. Pinili tayo bawat isa upang gawin niyan dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man sa puso natin mananahan yung katuwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya sumasampalataya sa buktong na anak may patotoo. Ang buhay na walang hanggan may patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Amen. 2 Peter chapter 1 verse 19, 20 to 21, na nalalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Maliwanag po sa atin, lahat ng listeners, lahat ng mga magiging partakers ng Panginoong Jesucristo, nalalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Tama po ba? Yung sinasabi ni Apostol Pedro sa mga tagapagmana ng kanyang pangako? Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyungan ng Espiritu Santo. Tama po ba? Amen. Sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, tinupad ng ating tagapagligtas yung hula ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol at pinagtibay sa mga inheritance na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na naudyukan ng Espiritu Santo, yung pong nagpapaliwanag sa inyo. May hula po na tayo na may susubaybayan tayong hula upang magliwanag sa atin yung paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. So maliwanag po tayo dito sa
sa katuparan ng hula kay Propeta Isaias na chapter 9, verse 6 and 7. Ito yung sinabi ng Apostol Pedro, mabuti ang inyong ginagawa kung ito yung inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Maliwanag po na sumilang na sa atin yung katwiran ng patotoo na nakatatak sa puso't isip natin. Nasaksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Panatag tayo sa pag-iintay natin na darating tayo, nagkakaisa tayo ng paniniwala. May relasyon tayong lahat, may commitment tayong lahat, na-deliver tayong lahat. Amen po ba? Amen. Sa kanyang kapangyarihan lahat tayo ma-organize dahil siya yung founder natin, siya yung author natin, siya yung minister natin, siya yung guru natin. Amen po ba? Amen. Siya yung founder ng ating paniniwala eh. Siya gumawa ng matuwid na paniniwala natin at siya ang nagpasakdal sa atin. Kaya tayo naman, nagkakaisa tayong lahat. Naramdaman natin yung kapangyarihan ng kanyang salita na sa pamamagitan ng kanyang salita tayong lahat binigyan niya ng relasyon, bagamat marami man tayo na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Ilan man ang tawagin niya, sa paniniwala, nagkakaisa tayong lahat. So nakarelated sa atin yung Ephesians chapter 4, ano po, may isang katawan, may isang bautismo, may isang doktrina. Galing sa Panginoong Jesucristo lahat yan Maliwanag po ba sa atin na ang isang katawan sumisimbolo ng isang kaharian, na ang kaharian yung gumaganap at umaalala ng patotoo? Amen po ba? Amen. Butismonado, nilinis yung maruming paniniwala natin sa sanlibutan. At ngayon tayo ginamit na manlalakbay na inaalala na natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas at naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito. So maliwanag po na naudyo ka ng Espiritu Santo yung nakakaral sa social media na may hulang sinusubaybayan. So napakatibay at napakatatag sapagkat sinabi ni Apostol Pedro na mayroon silang lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan. Nakuha po natin, nasubaybayan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na ngayon sinusubaybayan natin yung sulat ni Apostol Pedro bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. May sinusundan tayong hula na mabuti ang ating ginagawa, na ikinumpara tayo sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. So naramdaman ninyo na lahat ng mga itinagtang tagapagmana ay magliliwanag at matatapos na ang masasama sa sanlibutan ito, sapagkat yung mga hinirang at tinawag ginamit na dinasa na pinili at tinawag at hinirang na dinasa na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man yung puso't isip natin, na tumahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, na lumalabas na sa labi natin yung patotoo, na hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo, na nakatatak sa puso natin, na binigyan na tayo ng kapanatagan sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, na damnan niya tayo ng mga tapat at mabuting katiwala. People of Zion nationwide, worldwide. Amen. So ito po yung napakatibay at napakatatag na relasyon na yung mga hinira na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, meron pong sinusubaybayang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. So, di ba siya lang din ang tatanim sa atin sa katwiran ng patotoo? Di ba siya founder natin? Amen po ba tayo? Amen. So, pare-parehas tayong nag-iintay ngayon Katulad nyo rin akong tao na nagsusumikap ako sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Katulad nyo rin akong tao na nakikiisa sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Kaya po, maging guro tayo ng ating mga pamilya at palakihin natin yung ating mga anak sa patotoo na meron tayong sinusubaybay ang hula
na mabuti yung ating ginagawa at meron tayong matibay at matatag na relasyon. Mga saksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. So napakadakila, napakadalisay na aral na ibinabahagi at inihahasik ang binhi ng patotoo nationwide, worldwide, na walang bayad at pakikinabangan ito ng sino mang maniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? May katiyakan sa pag-iintay at panatag at payapa sa pag-iintay na daratan tayo na tayo nakiisa sa paniniwala bilang mga saksi na nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? So may prinsipyo at may paninindigan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano po? Kapuputan natin yung mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan na nagista natin dito sa mundo. Hindi na po ang pangkaraniwan ang nangyayari sa mundo. Amen po ba? Amen. Talagang grounded ang buong mundo sa pandemyang dumating. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos ibinabahagi po ito sa buong mundo na mapalad yung tatawagin at pagpapaunawaan ng katotohanan bilang mga saksi at nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Kaya sabi ko kanina, hindi pa tayo tao nung binuhay siya maguli dahil pinalipas niya ito ng 1,000 taon. Amen po ba? Amen. At ang kakayahan natin ngayon, magpakumbaba tayo sa hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan natin na tayo yung ginawa niya halimbawa na lumiliwanag sa madilim na dako. Sumilang ang tala sa umaga sa mga puso't isip natin, mga saksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. So gaang pasaling ng kanyang pamatok na napapakinggan natin ay pamumuhay natin yung paniniwala habang tayo naghihintay ng katuparan sa second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin kung sino nagayak sa atin pare-parehas? Naramdaman po natin yung karunungan niya kung sino ang naghanda sa atin pare-parehas? Katulad nyo rin akong inihanda niya na naghihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. So naliwanagan na natin yung sulat ni Apostol Pedro. Pagdating sa John chapter 3, chapter 19, verse 31. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsipaniwala na si Jesus ay Kristo. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo magsipaniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So maliwanag po ba? Kaya nasulat yung kasaysayan, nahula ng mga banal ng propeta, na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sa silong ng mga langit, sa pangalan ni Kristo Jesus lang ibinigay ang kaligtasan natin bawat isa. Tama po ba? Wala pong ibang pangalan na sinabi, kundi sa silong ng mga langit, sa pangalan ni Kristo Jesus lang natin masusumpungan ang kaligtasan sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga tatawagin at pipiliin na maglingkod sa ating tagapagligtas. Kilalanin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, binuhay siyang maguli in the third day. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Ito po yung talagang assurance ng paniniwala natin bawat isa. Pinapakaral ang mabuting balita na walang bayad. At alam natin lahat kung saan ito ipapangaral, Sa Joel chapter 2 verse 1, di pa ninyong ang tinig ng pakakat sa Zion, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Joel chapter 3 verse 16 and 17, diyan po ipaghihiyawan ang tinig ng pakakat sa banal na bundok ng Zion. Sa gayon,
inyong malalaman na ako, na inyong Diyos, ang tumatahan sa aking banal na bundok. Sa paligsahan po ng espiritual, isa lang po ang hinirang na magtatagumpay. Amen po ba? Amen. Maraming sumali sa paligsahan pero hindi lahat magtatagumpay. Isa lang po ang binigyan ng otorisasyon na magtagumpay. Yung po mga hihirangin na tatawagin mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at silaga, ang pinagpapaunawaan na maging mabuting katiwala na sa paniniwalang espiritual, ibinigay sa atin ang tagumpay sa mga tinawag na sasaksing magpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Tayo po ang tinawag at hinirang niyang sambahayan niya na pinili niya sariling pag-aari na bayan ng Diyos na buhay na inirecord sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Babasahin ko yung sulat ni Apostol Pablo dito sa Corinto chapter 9 verse 24. Ano po? Hindi ba ganinyo nalalaman na mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtakbo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay nagpipigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtakbo ng isang utong na may pagkasira. Ngunit tayo yaong walang pagkasira. Amen. So maraming tumakbo sa sanlibutan na talagang nagsumikap, ano po? Nagsumikap at nagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginawa nga nila ito upang magsipagtakbo ng isang utong na may pagkasira. Tignan niyo po, yung lahat ng tinakbo ng sa kaisipan ng tao nagpigil sa sarili, nagtiis sa sarili upang makamit yung karangalan, ano? Pero sa bandang huli, ang lahat may pagkasira. Ngunit yung tumatakbo sa takbuhing espiritual ay inilagay niya sa walang pagkasira. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga nasabi sa huli rito ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Kasi lahat nga ng mga bagay na nakikita natin, pawang nasisira, nabubulok at nawawala. Tama po ba? Amen. Maging yung ating pagkatao na nakikita natin, masisira, bumabalik sa labog Pero itong pinaniniwalaan natin, na spiritual na paniniwala, yang walang pagkasira. Kundi ito yung pinamana sa atin na iniintay natin, nasa pagpanito niya Kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba tayo doon? Amen. Roma chapter 8 verse 29. Yan po yung related na sinabi niya na lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesucristo hindi mapapahiya. Kung siya mahayag, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba tayo doon? Amen. Bilang mga saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Kasi siya yung kumuha ng halimbawa na paniniwalaan natin na binuhay siyang maguli in the third day. May katwiran tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas, kaya may relasyon tayong lahat Kaya may commitment tayong lahat, meron tayong katwiran ng patotoo na pinaniniwalaan lahat. Iisang doktrina pinaniwalaan natin lahat, bagamat marami man tayong sangkap ng kanyang katawan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Naramdaman natin yung kapangyarihan niya na sa katwiran ng patotoo, pinag-isa niya yung paniniwala natin lahat. Bautismunado tayo ng iisang espiritu. Amen po ba? Amen. Iisang espiritu yung ating tagapagligtas Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya magmuli. Di po ba dyan tayo na-baptize ng Holy Spirit? Nananahan sa atin yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Naglalakbay tayo, nakasama-sama natin yung ating tagapagligtas sa mundong ito. Amen po ba? Amen. So ito yung pagsasanay lang natin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Sandaling pagsasanay lang ito Pero napakadakila nung binibigay niya sa atin na aalalahanin natin yung tipan niya. Hindi man natin siya nakikita, nagagalak siya sa mga umaalala na nasa mundo Amen po ba? Alalahanin natin patuloy na ang Panginoon Diyos at ating tagapagligtas nasa langit. Tayo nasa lupa lang. Amen po ba? May hangganan ng lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Pero yung ating tagapagligtas,
nananatili siya magpakailan-kailan pa man. Kaya po, trust in the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Amen po ba? Amen. Saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Wala pong bayad dito. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng mga pamilya natin saan man tayo naroon. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Hindi ko alam kung hanggang saan yung hangganan ng paglalakbay ko sa mundo. Pero nagagalak ako. May iwanan akong legacy. Nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. Kaya, bilang hinirang ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, buong tapang na ipinapangaral ko ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Yan po yung subaybay ang ating hula na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yung hulang puproteksyon sa atin sa matilim na sanlibutan. Yan po yung hula na magbibigay sa atin ng tagumpay sa paglalakbay natin sa sanlibutan. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Amen. Isa lang po ang magtatagumpay sa pagsali sa takbuhan ng paniniwala. Hindi ba ninyo nalalaman na mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit, iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitakbo kayo ng gantimpala. Amen po ba? Amen. Si Apostol Pablo po, hindi sumusuntok sa hangin ito no sumali sa takbuhin espiritual. Dahil napakita sa kanya yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Hinirang siya ministro sa kahentilan. Basahin natin sa Aklat ng Gawa yung kasaysayan ni Apostol Pablo no sumali siya sa paligsahan ng palaro sa takbuhin espiritual. Kaya sabi niya, hindi siya sumusuntok sa hangin. Sigurado yung pagsali niya sa takbuhin na makararating siya sa finishing line. Amen po ba? Ano yung sulat niya kay Timoteo na ipinanganak niya sa paniniwala sa pamamagitan ng mabuting balita? Sabi niya kay Timoteo, huwag mong ikahiya ang patotoo. Sinabi niya kay Timoteo na alalahanin sa binhi ni David na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na binuhay na maguli. Ibibigay sa kanya ang lahat ng mga bagay sa kanyang pakikibaka sa paniniwala sa takbuhin espiritual. At haharap siya ng subok at matibay sa harapan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli sa makasalanang sanlibutan. Na tayo, na wala siyang tinatangi sa imbitasyon sa panahon ng kawakasan, any religion, iniimbitahan niya na ipabuhay na natin yung patotoo, na sumali na tayo sa paligsahan ng palarong espiritual, na sumasali sa pagtakbo sa paniniwalang espiritual ay mayroong tatak ng patotoo. At nalalaman natin na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tatanggapin natin yung putong ng buhay na walang hanggan at mararating natin kung saan naroroon yung author and finisher natin na gumawa ng matuwid na pananampalataya natin, na siya din ang gumawa ng daan at katotohanan at buhay na walang hanggan, na walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan niya, ipinamumuhay natin yung patuwiran ng patotoo ng ating hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na sinabi niya, kung saan siya naroroon, doroon din tayong lahat. Amen, people of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Nakuha natin, naunawaan natin yung pagsali ni Apostol Pablo sa paligsahan ng palarong espiritual. Di patotoo siyang pinaghihiyawan. Ano po? At tayo ngayon, yung iniimbitahan na ipamuhay natin yung patotoo, na yan yung tatak sa puso't isip natin, na nananahan sa atin yung tatak ng patotoo ng mga saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Are you blessed, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Amen. So nakuha na natin yung takbuhin sa pakikibakan natin dito sa paniniwala sa Panginoong Kristo bilang mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Talagang
pinasasagana niya sa puso't isip natin yung napapakinggan natin na walang bayad na pinapangaral sa social media. Ito lang po, sa sayon nyo po, madidinig ang karakter na forever and ever. Sa banal na bundok ng sayon nyo, maririnig ang everlasting character. Ito po yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos, na walang dagdag, walang bawas, walang daya. Puro po ito. Purong mabuting balita na may hula, na mabuti ang ating ginagawa, na mayroon tayong sinusubaybayang hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So napakadalisay na aral. Amen po ba? Amen. May katiyakan tayo sa pagsiselebrasyon natin ng araw ng Sabat na nangingiling sa pasimulang araw ng sanlibutan, napupuot sa pasimulang araw ng sanlibutan. Yan yung pinagsisisihan natin nga kasalanan. Yung nagagawa natin sa laman, lagi nating iisipin, may batas tayong sumasaklaw sa atin pagdating sa gobyerno. Amen po ba? Pagdating sa pamamahalang espiritual, may sinuko yung buktong na anak na mamamahala sa atin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Kaya ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Baka hindi na natin naiisip o naaalala kung ano pa man yung mga dumarating na kalamidad na hindi natin inaasahan. Kaya ano sabi sa atin ng ating tagapagligtas, magsipaghanda kayo. Sapagkat ang panahon ay mapanganib. Amen po ba? Siya lang ho ang nag-i-invite sa atin na naghanda sa ating lahat. Kaya magpakumbaba tayo. Kung tayo man ay marunong magpakumbaba, isa lang yung talagang kilalanin natin na magpapakumbaba tayo, yung ating tagapagligtas sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Ano man ang ipunin natin sa sanlibutan? Ano man ang pangarap natin, ambisyon natin sa sanlibutan, sa mga bagay ng kaisipan ng laman, pawang nasisira at nabubulok at nawawala Ano man ang isipin natin pagpapakabuti sa sarili natin, naglalaho po Nananatili pa rin tayong alipin ng sumpa ng kasalanan. Ngunit purihin ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga iniimbitahan niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Gayon na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa sanlibutan. Isinubo niya kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya'y maniwala ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naunawaan natin, upang ang sino mang sa kanya ay maniwala ano yung binigay? Buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So napakadakila at napakadalisay na ang mabuting balita ay napapakinggan natin na walang bayad. Ano po? At alam natin kung saan hingi pa ng tinig ng pakakak. In Book of Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang tinig ng pakakak sa sayon, magpatunog kayo ng hudyat sa aming banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Amen. Amen po ba? Amen. So napakarami ng mga pangitain sa langit at sa lupa. Ano po? Kaya ito po yung imbitasyon sa ating lahat na paunlakan natin yung nag-iimbita. Ano po? Kasama rin ako sa imbitasyon na gumugunita at umaalala ng hula ng mga banal na propeta na mabuti ang ating ginagawa na mayroon tayong sinusubaybay ang hula ng mga banal na propeta na tayo nagliliwanag na sa madilim na sanlibutan ito na sumilang na sa puso natin ng tala sa umaga. Amen po ba? Yung katwiran ng patotoo. Ginawa niya na tayong vessel, ginawa niya na tayong dwelling city, ginawa niya na tayong tahanan, magpakailan-kailan pa man yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, nahayag sa labi natin, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Yan po ang binigay
na pangako sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na lagi nating alalahanin yung hula ng mga banal na propeta upang ito'y makintal. Ano po? Itali natin ang mahigpit sa puso't isip natin yung katuwiran ng patotoo. Sapagkat marami nang naparito na mga nandadaya ng aral. Ano po? At yan naman hindi na bago Sinabi na ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol yan Pinag-iingat yung mga banal na apostol sapagkat sa panahon ng kawakasan maraming lilitaw na mandaraya ng aral. Ito po, walang dagdag, walang bawas, puro. Amen po ba? Meron tayong hula na sinusubaybayan at merong nagpatotoo ng hula. May nagpatibay ng hula at nagpatatag sa atin na mga iniimbitahan na tinatawag na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Walang dagdag, walang bawas. Sakto po, ano? May hula at merong testimony ng mga banal na apostol. Meron tayong sinusundan na sinusubaybay ang hula. Merong basihan yung ating paniniwala na natupad. Ano po? Ephesians chapter 1 verse 9 na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Tingnan nyo, sa kalooban din ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Cristo Jesus sa kanya rin yung hiwaga na buksan sa puso't isip natin ngayon na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Naalala mo nga yung sinasabi ni kapatid na Randy habang nagsisharing kami narito, inilagay ko ang kasulatan sa sayon. Wow! Nakagagalak naman po. Sa banal na bundok ng sayon pala, inilagay ang banal na kasulatan. Period na po tayo doon, ano? Wala na po ibang pangalan Amen. Narito, inilagay ko ang banal na kasulatan sa sayon. Ang sumampalataya sa batong panulok ay hindi mapapahiya. Amen. Amen po ba? So nakagagalak yung assurance na ibinibigay sa atin bawat isa sa mga iniimbitahan niya na makiisa sa paniniwalang espiritual na mayroong patotoo na paniniwalaan tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Nakatatak sa puso't isip natin yan, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Binibigyan tayo ng katiyakan sa muli niyang pagparito na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Sinabi niya yan sa Roma chapter 8 verse 29. Isa lang po ba yung sinabi? Puntahan natin sa Colossus chapter 3 verse 4. Puntahan pa natin sa 1 John chapter 4 verse 17. Lahat ng nananating sa katwiran ng patotoo na ginaganap at inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito Sinabi niya na hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba kayo? Amen. Napakarami pong napakatatag at napakatibay na premise na pangahawakan tayo na hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa mga listeners at mga partakers at mga believers, mga followers ng Panginoong Jesucristo na mga title recorded sa langit, mga saksi at nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Yan po yung hiwaga na dumating sa atin ngayon. Na hindi na hiwaga ngayon yan, kundi yan yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Na ito'y na kay Cristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba, binigay siya atin na ito'y na kay Cristo Jesus din naman. Magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Cristo Jesus din naman. Naramdaman po ba natin yung binigay sa atin? Pinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Nakilala niyo na ang hiwaga ng kalooban ng Panginoong Diyos ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya nga ayaw niya ng patotoo ng tao Dahil siya mismo ang gumawa ng patotoo na paniniwalaan natin na binuhay niya maguli in the third day yung buktong niyang anak para mahayag yung larawan ng pagka-Diyos niya na ang
sinasamba natin dito, Espiritu, walang laman, walang mga buto. Iisang Diyos na tunay ang pagkilala nating lahat eh. Amen po ba? Amen. Magkawangis na Espiritu. Kaya tayo nag-iintay, magiging katulad din niya tayong Espiritu. Amen po ba kayo? Amen. Naunawaan natin yung pinaniniwalaan natin na sinasabi ng mga banal na apostol, yung nangyaring nakita nila, na nakasama nila. Yan po yung pinangaral nila sa mga tagapagmana ng buhay noon ng hanggan eh. Pagdating sa 1 John, chapter 1, 2, and 3. Pagdating sa Revelation, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? So yung palang mga mananampalataya, may mapapakinggan tayo na hula. May mababasa tayong hula. May mapapanood tayong ipinapangaral yung hula ng mga banal na propeta sa atin naman ng mga listeners at mga followers na maniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Nakatali po ba yung sinabi sa Revelation chapter 1 verse 3? Mapalad ang nakikinig at bumabasa ng salita ng hula ng aklat na ito. Nakatali po ba sa atin ng mga followers in Christ in the resurrection? Amen. Di po ba nakagagalak sa celebration at pagpupulong natin eh, may inaalala tayong ginawa ng founder natin, ng author natin, ng guru natin. Amen po ba? Amen. Hanggang ngayon, alive na alive yung ministro natin eh. Buhay na buhay siya sa bawat isa sa atin na mga followers niya na tayo yung umaalala ng pagkabuhay niya maguli. Hindi po ba yan yung hiwagang nakilala natin ngayon? Pinakilala sa atin ngayon? At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga. Hindi po ba yan yung hiwagang na nahayag sa atin ngayon sa puso't isip natin na mananahan? Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Verse 10. Sa pagiging katiwala, sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. At sa Kanya, sinabi ko, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalagan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya kung gumawa sa lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. O tayo pala mana na itinalaga na. Tayo pala mana ng Panginoon Diyos, lahat ng makakakilala sa hiwaga. Na paniniwalaan natin na Espiritu yung ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo pala tagapagmana at tayo mana. Amen po ba? Amen. Tayo rin naman sa Kanya'y ginawang mana na itinalagan niya. Tayo nung una pa, ayon sa pasya niya ang gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Wow, napaka-deklarado ano po. Ha? Balikan natin. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na. Niya tayo ng una pa sa pasya. Niya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Tingnan niyo po, sa pasimula pa lang, lahat ng ginawa niya mga bagay, nung una pa lang eh. Tayo eh, itinalaga na niya. Ipinasya niya na. Di po ba't ang Panginoon Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundo? Amen. Di ba't siya din ang gumawa sa atin na nilalang niya tayo sa pagkapanganay ng bugtong na anak niya na lahat na tinawag na naniniwala na yung ating tagapagligtas ay Espiritu, walang laman, walang mga buto eh. Mga saksi at may tatak ng patotoo sa pagtitipo natin eh. Tayo yung itinalaga na niyang mana upang tayo ay maging kapulihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo, na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsipaniwala na kayo'y tinataka ng Espiritu na ipinangako. Ito, may mga tatak pala yung mana eh, no? Maliwanag po ba sa atin yung nakasulat sa aklat ng Epeso? Amen. Na sa Kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan,
na sa Kanya rin naman, mula nang kayo ay magsipaniwala, ay kayo tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Kaya nga po, lahat nung nakakarinig ngayon meron tayong sinusubaybay ang hula ng mga banal na propeta, no? Mga kapatid at kaibigan, Ephesians chapter 2, verse 20 to 21 up to 22, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ito na po, napakalinaw na lumitaw na yung hula ng mga banal na propeta, ng mga banal na apostol na nagpapatunay na meron tayong kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok na pinaniniwalaan natin at tumawag sa atin at nagbigay ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Mga tinataka ng Espiritu Santo sa puso't isip natin, ano? Mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Na sa Kanya ay ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya ay itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ang liwanag po, ano? Tayo pala yung gusali niyang itinayo. Na nakalapat na mabuti at lumalago. Saan tayo lumalago? Sa kaalaman, sa paniniwala, sa kagalangan, sa pag-asa, sa pag-iintay natin. So maliwanag na inaaliw tayo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Upang maging isang templong banal sa Panginoon. O maliwanag na yung mga mananampalataya na tinatawag at iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan ng templong banal ng Panginoon. Hindi ito building. Tama po? Amen. No discrimination. Iniimbitahan tayong lahat upang gawin niyang templong banal. Amen po ba? Amen. Nasa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa Kanya itinayo naman kayo. Nasa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Tingnan nyo. Di yung Espiritu pala mananahan sa puso't isip natin. Unawain natin kung ano yung Espiritu, tumahan sa puso't isip natin. Binuhay na maguli yung ating tagapagligtas, nahayag ang Espiritu in the third day. Amen po ba? Yan yung Espiritong tumatahan sa puso't isip natin. Yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Kaya nga siya hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon pa lang po, nung dumating ang pandemya, ang daming tumatawag sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Amen. Bago tayo tumawag sa pangalan ni Jesus, maging saksing tapat tayo ni Jesus. Amen po ba? Amen. Kilalanin natin na Panginoong Jesucristo ang katuparan na hula ng mga banal ng propeta na binuhay siyang maguli in the third day. Manatili tayong tapat kay Jesus bilang mga saksi na binuhay siyang maguli. Tumatahan yung katwiran ni Jesus sa puso't isip natin. Nahayag sa labi natin, hindi nawawala yung katwiran ng patotoo sa labi natin. So naglalakbay tayo, nakasama natin si Jesus sa mundong ito. Yan po yung takbuhay na ibinigay sa atin, na iisa lang ang makararating sa finishing line. Amen po ba? Merong mga tatak ng patotoo, yung isinali niya sa takbuhay ng paniniwalang espiritual sa buong sanlibutan. Nakuha na yung pagsaling ni Apostol Pablo sa takbuhan ng espiritual na paniniwala bilang mga tagapagmana at mana ng Panginoon Diyos. Naramdaman nyo yung mga may tatak ng patotoo ang isinali sa paligsahan ng palarong espiritual sa panahon ng kawakasan. Isa lang ang magtatagumpay. Kaya sa lahat na mayroong mga tatak ng patotoo, abangan natin yung talagang nakagagalak na mangyayari. Kasi sa dami ng lumitaw dito sa mundo ng mga kaharian, na nagtayo ng kaharian, sinasabi sa paligsahan ng takbuhin, isa lang ang mananalong balisay na relihiyon na inihanda ng ating tagapagligtas. Lahat ng followers niya na mayroong tatak ng patotoo, ang binigyan niya ng katiyakan sa takbuhin na isa lang ang magtatagumpay. Amen po ba? Amen. Kaya nga iniintay natin yung pagparito niya. Tingnan natin kung
yung maraming kaharian na yan eh, nag-iintay na sa isang matay mababago. Sa banal na bundok lang po ng Zion, nakapalubang assurance na sa pagparito niya sa isang matay, magiging katulad niya tayo. Amen po ba? Yan po yung paniniwalang ibinibigay sa atin lahat ngayon na bilang mana at tagapagmana ng kanyang pangako. Ephesians chapter 1 verse 12, upang tayo ay maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsisiasa ng una kay Kristo. Na sa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, na inyong kaligtasan, nagsipaniwala kayo. Kaligtasan na sa kanya rin naman mula nang kayo ay magsipaniwala ay kayo ay tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Tingnan nyo, hanggang sa ikatutubos sa sariling pag-aari ng Diyos. Ano ang pangalan mo? Sariling pag-aari ng bayan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ang ganda pong tanong, ano? Pero sinasagot tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ano sabi doon kay Propeta Isaias? Sabihin mo, Isaiah, at ang Panginoon ay liligtas sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Nakuha niyo na kung ano ang pangalan ng bawat ka-anim ng banal na bundok ng Zion, kung ano ang pangalan nung recorded sa langit na dalisay na reliyon. Kaya hindi nawawala ng kabuluhan yung pagsasakripisyo at pagsusumikap at pagtitiis natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Dahil banal na bundok na Zion ang binigyan niya ng tagumpay na makararating sa langit sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. May mga tatak ng espiritu ng pangako, mga saksit nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng paniniwala sa Panginoong Hesus na nasa inyo at ng pag-ibig na inyo ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking ibinanggit kayo sa aking mga panalangin. Kagagalak, amen po ba? Maging ang mga banal na apostol araw at gabi pinapanalangin yung mga mana ng Panginoon Diyos at yung mga tagapagmana ng kanyang pangako. Di po ba nakagagalak maghintay na mayroong kasiguraduhan sa paghintay? Bagamat nandito tayo sa pagsubok ng sanlibutan, di ba't nararamdaman natin na inaaliw tayo habang tayo ay nagseselebrasyon, inaalala natin yung ating tagapagligtas sa lahat ng ginawa niya sa atin. Kaya natin siya inaalala, hindi ginawa siya sa atin Amen po ba? Amen. Walang hanggang kabutihan at kagandahang loob na ipinagkaloob niya sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Ito, pinapahayag na yung kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na walang bayan. Pakikinabangan ng mga kaluluwa natin to at ng mga pamilya natin. At hindi ako tumigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binanggit kayo sa aking mga panalangin. Tignan nyo yung pananalangin ng mga gusto, pinabanggit kay pangalan natin bawat isa ng mga iniimbitahan. Amen po ba? At ang Panginoong Jesucristo, dumalangin sa kanyang Ama na sa lahat ng tinatawag niya, iniimbitahan niya, isa man walang mawawala Hindi niya idinadalangin na sanlibutan, kundi ang idinadalangin niya lahat ng mga followers na nakakarinig ngayon ng imbitasyon niya. Amen po ba? Amen. Hindi ako nag-iimbita, ang Panginoong Jesucristo nag-iimbita sa atin. Tao rin ako nakasama sa imbitasyon na tumutupad at umaalala ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Na mabuti ang inyong ginagawa kung may sinusubaybayan tayong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan may hula ng mga banal na propeta. Magpapatotoo po tayo upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama, ng kaluwalhatian, ng Espiritu, ng karunungan, at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Ito, bulay-bulayin natin, utos at utos, bilin at bilin,
upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng paghayag sa pagkakakilala sa Kanya, yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagkatawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Nalaman na ba natin ngayon? Nung tawagin tayo kung ano yung pinamamana niya sa mga banal. Di po ba, sabi niya, kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba tayo doon? Amen. Ipinaalam niya sa atin eh. Sa mga gumaganap ng katwiran ng patotoo eh. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagkatawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Tignan nyo, may mata pala yung puso natin, ano? Hindi lang pala yung mata natin dito sa pisikal, ano? Meron palang mata yung puso natin na nakakaunawa kung ano yung pinamamana sa atin. Amen po ba? Nararamdaman po ba natin kung ano yung pinamamana sa atin? Buhay na walang hanggan eh, walang kasiraan ho ito eh. Kaya lahat ng hinahanap na sumali sa takbuhan, sa mga bagay na nakikita, lahat may kasiraan, lahat may hangganan. Ngunit hindi tayo tumatakbo na ganun sa isip ng laman. Amen po ba? Kundi sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo, tumatakbo tayo sa paniniwalang espiritual. Sapagkat ang inaasam-asam natin ibinamana sa atin eh, walang kasiraan, magpakailanman. Amen po ba? Amen. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsipaniwala ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, na sa kanya ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhay maguli sa mga patay, pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Maliwanag na po ba? Eto, oh. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsipaniwala ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, na kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang buhay maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Nakuha niyo po? Sabi ni Apostol Pablo, kung hindi muling binuhay yung ating tagapagligtas, ano ang buluhan ng pangangaral nila sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Ngunit purihin ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo nung buhay magmuli sa ikatlong araw. Meron silang pinagsisigawan sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila at napakadalisay ng buhayin maguli yung ating tagapagligtas. Yan nga po yung pinangaral ni Apostol Pablo at ng mga banal na apostol na sinabi sa Acts chapter 2 verse 32, saksi kaming lahat sa pagkabuhay niyang maguli. Kaya hatulan sa katwiran ng patotoo ang lahat ng mga tao, mananampalataya at di mananampalataya, masama at mabuti, mayaman at mahirap. Hahatulan po tayong lahat sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nationwide, worldwide po yan. Kaya, eto po, hayagan sinasabi ang katotohanan sa buong mundo na ang Diyos ay pag-ibig. Wala pong bayad dito. Pero kalayaan po natin itong pakinggan, paniwalaan upang makatiyak tayo sa buhay na walang hanggan. At karapatan din naman ng mga hindi naman nanalig sa Panginoong Jesucristo at bibigyan din naman sila ng kalayaan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Sa ibabawan ng lahat ng pamunuan at kapamalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na pinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. Nakuha niyo po? Naunawaan natin, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. Ang lahat ng mga bagay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalubang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Sino po ang pangulo sa lahat ng mga bagay sa iglesia? Hindi po ba't ang Panginoong Jesucristo ang namamahala sa lahat ng mga iglesia na nakakarinig ngayon? Amen po ba? Amen.
Hindi na po ulitin ito, ang may pandinig ay makinig. Ano po? Kasi sa Hebrews nakalagay doon kung tumawag siya ng isang tao na tulad nyo na nangangaral at hindi nyo paniwalaan how much more, yung paparito pa, paniwalaan nyo pa kaya? Amen po ba? Amen. Kaya ang may pandinig, makinig na po sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong sanlibutan. Ang offer niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ito na po yung pagkakataon nating lahat ngayon. Tao rin ako katulad nyo na ginamit niya na naglilingkod din sa Kanya. Katulad nyo rin ako naniniwala at sumusunod sa Kanya. At pinapahayag ko yung sinabi ng Kanyang Ama sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, yung sinabi ng Kanyang Ama sa mga banal na propeta. Kaya ang sumampalataya sa nagsugo ay sumasampalataya sa isinugo. Amen po ba? Amen. Ang naniniwala sa isinugo ay naniniwala sa nagsugo. Ang naniniwala sa nagsugo ay naniniwala sa isinugo. Amen po ba? Amen. Yung pong ating tagapagligtas, ang ulo ng kanyang katawan at tayo ang kanyang katawan. Amen po ba? Tayo ang kanyang gusali na lumalago sa paniniwala bilang mga saksi na binuhay siya maguli sa panahon ng kawakasan. At ang lahat ng mga bagay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalubang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Na siyang katawan niya, nakapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. Amen po ba yung peso na binasa natin? Bilang mga sumali sa paligsahan ng palarong pagtakbo. Isa lang ho ang magwawagi. Amen po ba? Amen. At ang gumawa po ng paligsahan ng palaro, yung ating tagapagligtas, yung ating tagapagturo, yung ating ministro. Amen po ba? Amen. Napakadakila po ng kanyang binigay sa ating dalisay na aral na mainam yung ating ginagawa na sinusubaybayan natin ang hula ng mga banal na propeta na tayo yung pinagliliwanag niya sa panahon ng kawakasan sa madilim na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Babasahin ko po itong 2 Peter chapter 9 verse 1 Peter chapter 2 verse 9. Dadapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Naunawaan na po natin yung nagpapahayag ng mga karangalan niya ang tumawag sa ating lahat. Ipinapahayag natin na siya Espiritu, mga saksi niya tayo at nagpapatotoo na binuhay siya magmuli sa ikatlong araw. Tama po? Amen. Tayo yung sinasabi rito, isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ano ho ang pangalan ng bayang sariling pag-aari ng Diyos na siya rin naman ang tumawag sa mga hinirang at tinawag at pinili niya na alalahanin natin na binuhay siya magmuli in the third day. Sa atin natupad yung sinabi ng Panginoon Diyos Ama doon kay Propeta Isaias na at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. At ang patibayan na tinutupad natin sa Zion din inilagay. At ang watawat, ang katwiran na ipinapahayag sa Zion din ho ito ipagsisigawan. Kaya ang may pandinig ay makinig sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So naunawaan na natin na ang ipinapahayag natin karangalan ng tumawag sa atin na balsang banal yung katwiran ng patotoo na saksi tayo na binuhay siyang maguli sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap na nanahan sa inyo. Nakuha po ba natin yung hula na sinusubaybayan natin? Tinanggap natin yung hula na nakapahid sa puso't isip natin, na nananahan sa puso natin yung hula, yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Tingnan nyo po, sinasabi dito ni Apostol Juan, sa atin na mga inheritance na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, hindi tayo pwedeng turuan na sino man nalilitaw na mandaraya dito sa sanlibutan. Kaya isinulat ito para maging aware tayo
Amen po ba? Amen. Dahil may gumawa ng patotoo na paniniwalaan natin. Dahil maraming sumisira ng hula ng mga banal na propeta na nandadaya sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan pasama na ng pasama. Amen po ba? Amen. Ngunit itong patotoo tinanggap natin sa ating tagapagligtas na tumatahan sa puso't isip natin at hindi nawawali sa labi natin yung patotoo na pinaniniwalaan natin na may hula tayong sinusubaybayan na may hinamang ginagawa natin. Ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuruan ito ay kayong manahan sa kanya. Di po ba siya din ang nagturo sa atin na gumawa ng kasaysayan na pinaniwalaan natin na pinako siya sa krus, tanda na pagtubusin ng kasalanan ng marami, sa ikatong araw, binuhay siya maguli. Di po ba yan yung hindi nasumpuan ng kasinungalingan na nangyari na totoo? Amen po ba? Amen. Ay kayong manahan sa Kanya. O saan tayo mananahan? Hindi na natin nakikita yung tagapagligtas natin. Nasa langit na siya. Mananahan tayo doon sa katwiran na binuhay siyang maguli. Amen po ba tayo? Amen. Saksi tayo na buhay na nagpapatotoo. Saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Ang bilin po dito at ngayon, mumunti kong mga anak. Tingnan nyo, mumunti na lang yung mga banal na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tinaga. Manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Sangayon po tayo ron. Amen. Manahan tayo sa katwiran ng patotoo upang kung siya'y paparito na't mahayag na siya sa kalangitan, huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa Kanyang muling pagparito. So maliwanag po ba sa atin? Amen. Na yung nananahan sa katwiran ng patotoo sinabi niya sa atin na hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Kung ano yung kanyang larawan, gayon ang magiging larawan ng lahat ng mga naghihintay at nagbabantay na may sinubaybayang hula ng mga banal na propeta na ang tala sa umaga ay sumilang na sa ating mga puso. Ang Panginoong Jesucristo po ang tala sa umaga. Revelation chapter 19 verse 10 and 11. At ako'y nagpatirapa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Naunawaan na po natin, mainam yung ginagawa natin na may hula tayong sinusubaybayan sapagkat yung hula na sinusubaybayan natin na sumilang sa ating puso ang tala sa umaga, si Jesus, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Isang napakadakilang araw ang kanyang inihanda sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako na alalahanin natin patuloy na yung ating mga pisikal na kalagayan ay nawawala sa mundong ito. Ngunit nagtakda siya ng isang pagdiriwang ng araw ng Sabat na lahat ng nakakarinig at maglalagat na ng pagtitiwala at paniniwala sa ating tagapagligtas na meron tayong patotoo na paniniwalaan. Binigyan tayo ng napaka-excellent, napaka-perfect na gawain. Binigyan tayo ng talagang napaka-dakilang assurance sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. At binigyan niya tayo ng spiritual integrity na manindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na katulparan ng hula ng mga banal na propeta na sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako na kanyang mana nahayag ang kaluwalhatian ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na mga may tatak ng patotoo na nagse-celebrate ng araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Nangingilin at namamahinga na sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Mga lahi na ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas, gayon din ang magiging larawan natin. Kaya tayo naging lahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Mga new creature, mga taong bago sa pagdiriwang ng araw ng Sabat.
mga born of God in the name of Jesus in the resurrection. Mga resurrected by God's promised in the name of Jesus in the resurrection. Di po ba nakagagalak sa pagiging followers at pagiging partakers at participant ng Panginoong Jesucristo? Resurrected by God's promise in the name of Jesus in the resurrection. Recorded in heaven. Yung mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na tinawag niya yung kanyang gusali at kaharian na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Ano po ang sinasabi niya sa lahat ng mga iniimbitahan? Dito na magwawakas. Ito po yung vision. Ito yung pangitain iniintay natin na magaganap sa atin sa panahon ng kawakasan, sa pag-iintay natin sa napakadakilang imbitasyon at paanyaya niya sa atin na tayong lahat ay nagkakaisa ng paniniwala, nagkakaisa ng bautismo na tinanggap, na tumataas sa atin yung katwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas at hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ano sabi sa ating lahat sa imbitasyon? Mga tayo'y inihanda sa kasalang magaganap at inihanda tayo sa isang piging na magaganap. At siya rin ang nagbigay sa atin ng damit ng kabanalang ipamumuhay natin. Yung binigay sa ating damit hindi literal na damit. Ano po? Yan yung katwiran ng patotoo na ginawa na ibinigay sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. At sabi niya narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Ito po'y premise niya sa atin ngayon sa mga nag-iintay at nagbabantay. Meron tayong tinutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Mapalad yung mga iniimbitahan na magiging mga participant at partakers. May iniintay tayo na buhay na pag-asa na kung siya paparito at mahayag na sa alapaapi. Yung mga nakatulog na mga kapatid natin, na mga saksi rin at nagpatutuwi, gigisingin niya na tayo naman mga natira, na mga nakatayo na nagdiriwang ng araw ng Sabat, na inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Lahat ng mga natitiray, babaguhin niya sa isang pisap mata na magiging kalarawan niya sa muli niyang pagparito. Amen, people of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Are you blessed, people of Zion? Amen. To all participants and partakers, kapayapaan po ay sa ating lahat in the name of Jesus in the resurrection. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kapuri-puri, mga kapatid at mga kaibigan, ang karunungang nagbubuhat sa ating Panginoong Diyos, yamang sa ating puso't pag-iisip, ay pinasagana ang kanyang karunungan na ang ating Panginoong Jesucristo, ang Espiritu ng hula, tayo namang mga banal na tumutupad sa panahon ng kawakasan, tayo ang katuparan ng hula, na tayo ang maluwalhating bayan ng Diyos, na agawing kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa sangkalangitan, isang maluwalhating bayan, banal, walang dungis, at walang kapintasan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, kahit patuloy tayong magtaas ng dakilang papupuri at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Mawit tayo ng may buong kabanalan mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I
na lumalang ng langit, ng lupa, at lahat-lahat ng mga bagay. Tunay nga, Panginoon, na ang bayang iyong inihanda sa panahon ng kawakasan ay nagtataas sa iyo ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banal na lupukan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy mong pinagtitibay sa aming puso at mga isipan. Dayamang ang aming Panginoong Jesucristo ang katuparan ng lahat ng mga hula na nagaganap ngayon sa panahon ng kawakasan bilang siya ang hari ng mga hari na lumuluklok sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Tunay nga, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay nakakagalak sa aming puso at mga pag-iisip sapagkat yamang katuparan ng mga bagay na nasusulat, kami nakatitiyak sa aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nananahan sa puso at pag-iisip ng sinumang tao na nagsusumikap na maging bahagi ng isang dakilang bayan na tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming katibayan, ang aming kanlungan, ikaw ang aming kalakasan, na patuloy naming sandigan upang ang aming pakikipagbaka, tunay nga, Panginoon, ihatid kami sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Ang karilagan ng iyong kaluwalhatian na sumasa iyong bayan, tunay nga, Panginoon, na ibinabalik namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you.